Hello, hello, Aries Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa Pebrero Manifestation Forecast. So today, mga mahal kong Aries, tayo ay mag-manifest para po sa buhay ninyo. Okay? So, let's begin. Upo na, upo na. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin sa mga mahal kong Aries ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your overall energy, meron po kayong the Ace of Wands. Beautiful. In the area of what's blocking, ano yung humaharang sa inyong manifestation, meron po kayong the Devil card. In the area of what you need to do, meron po kayong the Strength card. Beautiful, beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Three of Cups. Yes. In the area of what's coming in, the High Priestess. Lovely. In the area of what your divine messages, meron po kayong the Nine of Cups. Alam mo na, Aries, kung lahi ka nanonood sa akin, pag nakita mo to, time na for you to make a wish. Pumakit ka na ngayon, i-wish mo na yan, it will come true para sa'yo. In your fortune, meron po kayong the Queen of Pentacles. In your near future, meron kang the Hanged Man. Beautiful. At ang missing puzzle piece, ano po yung kulang na ingredient para talagang makuha mo na yung manifestations mo? Ito po yun, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga mahal kong Aries, thank you po muna ha sa lahat po ng donations ninyo, sa lahat po ng hindi nag-i-skip ng ads. Naku, napakalaking tulong po yan sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like, sa bawat comment, sa mga videos na ina-upload ko para sa inyo. Malaking tulong din po yan. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang The Wheel of Fortune. Tapos na. Tapos na to. Talagang you're very, very lucky. Meron kang lucky energy ngayong buwan na ito, Aries. I-claim mo to. I-claim mo tong power mo. Especially malapit nang dumating ang season mo, di ba? Mga season ng Aries, malapit na yan. So, nagbubukas na rin ang pintuan ng swerte para sa'yo, di ba? So, kunin mo daw tong pagkakataon na to na ngayong buwan, itanim na natin kung ano yung mga bagay na gusto nating anihin on your birth season. 'Di ba? So, marapit na yan. By March to April ang season mo, Aries. So, importante na ngayon pa lang ay sinisimulan na natin yung mga plano natin. Nakita ko dito na some of you, bibilis yung proseso, merong makukuhang magandang sagot, yung dating akala mong walang-wala na biglang boom, aandar. There's this very lucky energy na mararamdaman mo this time. Okay? So, magalak ka, ma-excite ka for something beautiful this month. Okay? So, in your core energy, meron kang the Ace of Wands. Ito, sabi sa'yo, Aries ng iyong spirit guides, ngayong buwan na ito will spark a new idea para sa'yo. Meron kang maiisip na bagong bagay or bagong pagkakataon na gusto mong simulan. And this opportunity, maaring new job, new negosyo, anything new na sisimulan mo na parang super excited ka, will really bring out the best in your fortune. Ito yung simula ng pag-andar mo. Kaya sabi nga dito, kapag naisip mo, kapag na-figure out mo na, ay, parang ang ganda nun, parang gusto kong subukan yun, grab the opportunity. Try mo lang, subukan mo lang, tignan mo lang. Maaaring makita mo na, eto na yung para sa akin. Ace of Wands is actually giving you the opportunity, Aries, na maging confident ka naman. Maging confident ka sa plano mo. Hindi naman papasok sa isip mo yan kung walang dahilan eh. Hindi mo naman yan maiisip kung walang, alam mo yun, walang patutunguhan, di ba? Ngayon, ang kailangan dito, kahandaan natin ng sarili natin na lumaban at ipakita na, uy, parang pwede ko tong i-try, parang pwede ko tong gawin. Sige nga, subukan lang natin. Meron po sa inyo lilipat na ibang trabaho. I'm seeing 444 in my clock. 444 is angel number of protection. Wow! You are divinely protected this time. Talaga namang pabor sa'yo ang tadhana ngayon. Naku. Very, very good time to. Ngayon pa lang, I'm telling you, Aries, it's gonna be a great month for you. Clarify nga natin para mas malalim ito. The Ace of Wands being clarified by
the Four of Pentacles. Yes, yung 444, lumabas din si 4. Talaga namang you are protected, everything stable para sa'yo. Okay? So ngayon, kayo po yung talaga pinapayuhan, Aries, na yakapin mo. Yakapin mo tong bagong blessing na darating. Itong new idea, itong new opportunity, pahalagahan daw. Narinig ko dito halimbawa new position, makakahanap ka bigla ng isang bagong pwesto sa palengke, o kaya bigla-bigla sa'yo ibibigay yung chance o yung slot na sobrang pinag-aagawan sa'yo binigay. Nakita ko dito na grab it, take it, at kayang-kaya mo siyang palaguin, okay? Ito ay malaking chance mo, Aries, ha? Wheel of Fortune, Ace of Wands, the Four of Pentacles, talagang it can change your life. Sinasabi ko sa'yo. Kaya you need to really be optimistic sa mga balak mong gawin. Okay? So Aries, since ito po ay February manifestation reading, eto na yung chance mo. Ilapag mo na sa baba ang iyong mga manifestations. Ngayong buwan, dali, gawin mo na yan. Comment down below. Isulat mo, I claim, I manifest na yung blank sa buhay ko ay mangyari na this month. Comment down below, it will happen for you. Okay? In your blocking, meron kang close-minded and then emotional release. O sabi dito, Aries, palawakin mo daw ang isip mo, wag daw close-minded, wag mo daw hayaan na makulong ka sa isang limitadong paniniwala. Example, naniniwala ka na hanggang dito lang ako, or hanggang palengke lang ako, or hanggang housekeeping lang ako. Minsan daw lawakan mong isip mo, lawakan mong pananaw mo para makita mo yung potensyal na pintuan para sa'yo. Ganon din pagdating sa relasyon, sa pamilya, sa kaibigan, baka naman mamaya sarado ang isip mo. Matuto ka daw makinig, okay? Emotional release, pakawalan mo rin daw yung mga kinikim-kim, mga negative mong nararamdaman. Panahon na yan para pakawalan mo na yan para gumaan-gaan sa'yo, okay? Especially in your blocking, you have the Devil card. Ito daw, Aries, ang sumasagabal sa yung mga manifestation. Yung mga takot mo. Yung mga iniisip mo na, ay, hindi ako pwede dyan. Ay, mga college graduate lang daw dyan. Ayoko, wag na lang. Kumbaga parang narinig ko dito, ikaw mismo ang nagre-reject sa sarili mo. Imbes na subukan lang natin, try lang natin, ang ganda ang ganda ng bagong plano, ang ganda ng bagong paraan. Pero ikaw parang sabi mo, ay wag na, baka hindi gumana. Ay wag na, baka magsayang lang ko ng oras. Ikaw mismo ang pumipigil sa sarili mo. And this time around, sabi na yung spirit guides, let go, let go, let go. Anything that is negative. Halimbawa, negative masyado si biyanan. Naku, wag mo na masyadong pakinggan. O kaya negative si kaibigan. Kapag alam mo na this person is very, very toxic at talaga namang rason kung bakit ka pinapanghinaan ng loob o nanliliit sa sarili, pakawalan mo sila. Because you need to listen on better voices. Dapat piliin mo yung mga taong pinapakinggan mo na talaga magtataas ng moral mo at susuportahan ka. Hindi yung kinukulong ka sa isang limitadong espasyo. Okay? Oops, i-clarify natin siya. A devil cards being clarified by. Siya nga pala, Aries, taga saan po kayo? Saan po kayo nanonood nating special reading for today? Comment down below. The devil cards being clarified by the Ten of Wands. Yes, mabigat na. Mabigat na yung mga daladalahin mo. Alam mo, nakita ko rin dito with the Four of Pentacles. Meron ka daw pilit niyayakap sa buhay mo na alam mo ramdam mo na dapat mo nang pakawalan. And nagpapabagal lang siya sa'yo or nagpapabigat lang siya sa'yo. Pwedeng lover, pwedeng kaibigan, or family member, o maaaring ikaw din to. Parang meron ka pa mga daladalahin, hence your emotional release, na dapat nang ibitawan, pakawalan, kasi yan ang nagpapa-attract ng negativity sa iyo eh. Kaya parang feeling mo lagi mabigat, mahirap, para kang gumagapang, para ang tagal-tagal dumating ng mga gusto mo, no? It's because you're harboring so much negative energy. Kaya ngayon, Aries, pakawalan. Pag galit, i-let go. Pag napipikon, hayaan mo na, wag mo na i-big deal. Kapag meron kang masamang damdamin about someone, kausapin na. Or if this really a very toxic person, i-let go mo yan. Pakawalan mo sa buhay mo para gumaan yun sa'yo. Okay? Very important ito. Kailangan mo itong tandaan. In the area of what you need to do, meron po kayong the Strength card. Sabi dito, Aries, maging mabait ka daw sa sarili mo.
Marami sa inyo masyadong, alam mo yun, competitive, masyadong palaban, talagang eager, bold, dynamic, kayo yung mga ambisyoso. Good ambitious ka naman eh. Very, very good ambisyoso. Yan ang power mo, Aries, no? Pero in that process kasi, sa sobrang, alam mo yun, competitive mo, talagang palaban, minsan, ikaw din yung pinakamalaking critic ng sarili mo eh. Kaya ngayon, pinapayuhan ka, Aris, na be kind to yourself. Be generous to yourself. Pag nagkamali, edi nagkamali. Huwag mo nang bugbugin ang sarili mo pa. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Just love yourself even more. Para yung mga laban outside, magulo na ngayong paligid, magulo ka pa sa sarili mo, di ba? So, hayaan mo sila. Kayang-kaya mo silang labanan at pagtagumpayan yung issue basta ikaw okay ka. Okay? So, sabi rin dito, wag na wag ka daw magmamadali ha. Kung ano yung mga kaya mo lang gawin, gawin mo lang today and then don't give too much pressure sa sarili mo. Para hindi ka rin nauupos, para hindi ka rin pagod na pagod. Tapos pag pagod na pagod ka, iniisip mo, para saan pa ba to? Bakit ko pa to ginagawa? Baka mamaya bigla ka mag-quit. Kaya importante na relax ka lang, dahan-dahan ka lang. Okay? Strength card, ayun, tatlo. Sige, kunin natin. I'm feeling that para sa'yo talaga tong tatlong cards. You have the Six of Swords, the Six of Wands, and the Eight of Wands. Six here, kayo po yung tinatawag ng yung spirit guides, Aries, na mag-reflect. Tumanaw ka raw sa nakaraan para makita mo kung ano ba yung mali sa akin, ano ba yung mali sa paligid ko na kailangan ko na i-let go. Marirealize mo yan eh, pag lumingon ka sa past na parang, siya pala yung reason bakit ako lagi nachichismis. Bigay ako ng bigay sa kanya ng pera kahit noon pa pero wala namang nangyayari. So, yung reflection from the past will tell you yung katotohanan sa buhay mo now. Okay, 6-6 yon. So, strength card natin, can clarify ni Six of Swords. Sabi dito, kung talagang gusto mong maging smooth sailing ang andar ng buhay mo, kailangan talaga mag-focus tayo sa ating mga bagay na importante sa atin. Sabi ko nga, huwag mong mamadali, baka problema mo, irarush mo yung mga bagay-bagay na kung mali yun. Dahan-dahan lang daw para sigurado ang ating tagumpay. Ang mahalaga sa'yo, Aris, umaandar ka. Okay? Kahit gaano pa kabagal yan, kahit gaano pa kaunti-unti yan, ang importante, umaandar ka. At yun ang pinakamagandang bagay sa'yo. Kaya kung tatagal man yan ng isang linggo, isang taon, isang buwan, at least meron kang ginagawa. Progress yun. Okay? Kaya don't give yourself too much pressure. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Three of Cups. Alam mo, sabi dito, mag-focus ka daw muna sa mga relationships mo. May time ka pa ba para sa mga anak, sa mga kapatid, o magulang mo, o kaya sa mga kaibigan? Panahon daw to really unwind, no? Wag mo daw kalimutan magsaya. Wag mo daw kalimutan na bigyan ng sarili mo ng time to really replenish or makabitaw panandalian sa mga problema or inaasikaso. Panahon din daw to sa'yo para makahinga ka ha. Kunin mo tong time. Halimbawa, yung kaibigan mo niyaya ka na, uy tara Aris, labas naman tayo. Kung kaya naman ang schedule, why not, di ba? O kaya yung mga anak mo nagyaya, mama luto ka naman, papa luto ka naman. So, give them your time, bond with them, para sa ganong pagkakataon, ma-realize mo na, okay, there are more life than yung mga pinaghihirapan ko and I need to balance my life. Kapag natutunan mo daw na i-celebrate or pahalagahan yung mga bagay na meron ka, magkakaroon ka ng support system. Sila yung mga taong susuporta sa'yo para sa bagong ginagawa mong ito. Di ba? So, pag ganun, you feel strong, you feel confident, maharamdaman mo na kaya ko kahit ano. Parang ganun. Okay? Kung malayo po kayo sa mga anak mo o sa family mo, pwede namang FaceTime o kaya messenger o group call or group chat, ganyan. O kaya kahit yung mga kaibigan na kasama mo, kailangan mo daw ng kailangan mo ng kasama kailangan mo ng kabanding para hindi mo maramdaman yung hirap minsan ng buhay o yung sobrang kayod, sobrang trabaho, The Three of Cups. Oops, the Hermit card, yes. Talaga naman nag-solo ka minsan. Sabi ko nga, para hindi mo maramdaman yung hirap ng buhay, kailangan huwag ka masyado mag-isolate ha. Baka minsan lagi ka lang nakakulong sa kwarto, lagi ka lang nasa bahay, or nakasubsob ka sa trabaho. Baka naman time na for you to get out and have fun. Importante yan ha. Kasi
Siguro naramdaman mo na rin 'to minsan na parang lahat na lang ba puro trabaho iisipin ko. Gusto ko naman magwalwal minsan o kaya, kumain kina kumare o kaya mag-shopping o kaya mamasyal. 'Pag nararamdaman mo na kailangan mo na 'yon, go push. Give yourself that chance kasi kailangan mo talaga 'yan, okay? In the area of what's coming in para sa buhay mo, meron kang voyage of the heart, love flows through you and to you. Yes, lahat ng bagay na gagawin mo, gamitan mo daw ng pagmamahal, ng affection, ng passion, para daw mahalin ka rin doon pabalik. Okay? Example, trabaho to, nahihirapan ka, pero kung matututunan mo siyang mahalin, mamahalin ka rin nun pabalik, gagaan ang lahat. Parang ganon. Okay? You also have fogged in, go slow and take your time. Sabi ko nga sa inyo, wag na wag kang magmamadali. Relax lang. Ang mahalaga, umaandar ka. Go slow, take your time para tama ang action. Diba? Palakpakan, good for you. In the area of your what's coming in, meron po kayong the high priestess. Sabi dito, papasok yung intuitive knowledge para sa'yo. Siguro meron kang mga bagay sa buhay mo ngayon na para bagang hindi ko maintindihan, hindi ko alam kung saan to patutungo, napakagulo, napakalabo, wala akong kasiguraduhan, ganyan, ganyan. Pero sabi dito na yung spirit guides, okay lang kahit hindi mo naiintindihan. Okay lang kahit wala pa munang sagot. Ang importante, alam mo sa puso mo na ito yung gusto ko, ilalaban ko to. So, believe in yourself. Kapag naramdaman mo na ito yung kailangan kong gawin, trust your instinct, trust your power, okay? Kasi dadalhin ka talaga niyan sa totoong sagot, okay? Hindi mo kailangan matakot, hindi mo kailangan mangamba kasi it will still lead you to the right path, okay? Kaya listen to yourself, listen to your heart, okay? The High Priestess, the Ace of Swords. Yes, clarity will come. Sabi ko nga sa inyo, kung maraming malabo ngayon, makakaasa ka, lilinaw din yan, darating din ang sagot in God's perfect timing. So, wag mong pilitin, wag mong kontrolin. Pag halimbawang, hindi ko gets, paano ba to? Hayaan mo na. God will provide you the answers the moment na kailangan mo to. Okay? Kaya ngayon, with the appearance of Ace of Swords here, sinasabi dito na yes, malalabanan mo tong issue na to, matatapos ka rin dyan at lilinaw na ang lahat. Malalaman mo na kung ano yung purpose, kung ano yung dapat gawin, para saan, anong direksyon ang pupuntahan mo. Things will be clearer soon. So congrats po. Napakalinaw, napakaganda. Okay? In your divine messages, meron kang the energy is gaining momentum. Yes, bumibilis na, gumaganda na. Ang importante, umaandar ka ngayon. Kaya sabi nga dito, itong new idea mo or new life beginning na kailangan mong gawin or opportunity, eto na yung simula. Bibilis na yan, parang gulong ng tren. Yung chug, 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 chug. Pagtagal, bibilis yan at kaganda rin para sa'yo. Kaya ngayon, Aris, kung nanonood ka at parang sabi mo, stuck nga ako wala nga nangyayari Kaya nga sabi ko sa inyo, ngayon pa lang itanim na natin yung pundasyon. Simulan na natin para pagdating ng season mo sa Marso hanggang Abril, bibilis to in your favor. So, gamitin natin yung chance ng lucky energy para pumabor lalo sa'yo ang swerte ngayon. Okay? You have worked through your fears. Yes, yung mga takot mo with a devil card na pinapasan-pasan mo pa rin hanggang ngayon, let that go para maabot mo talaga yung full potential mo. In your divine messages, you have the Nine of Cups. Sabi dito, mahigpit na payo sa iyo, Aries, ng iyong spirit guides, kapitan mo ang iyong mga pangarap. Don't let that go. Okay? Sabi rin dito, ano daw ba yung mga effort na ginagawa mo para mapalapit ka sa iyong wish? Okay? Example, sabi dito, iikot daw ang kapalaran mo in your favor kung handa ka talagang aksyonan yung mga pangarap mo. Example, pangarap mo maging YouTuber ngayon, pero nag-upload ka rin ba? Nag-video ka ba? Nagpo-post ka ba? Paano to ma-achieve kung paandap-andap ka lang ng ina-upload? Ano yung mga concrete action na alam mong kayang-kaya mong gawin papalapit sa wish? Example din, pangarap mo maging singer, may audition sa bayan sa may SM. A-attend ka ba? Mag-audition ka ba? Dapat meron ka ring effort na pinapakita kay universe para masabi ni universe na, ay, wow, si Aris, ginagawa niya ang lahat para maabot ang kanyang dreams. So ngayon, yun ang kailangan mo, alignment.
Align yourself para sa iyong dreams. Okay? The Nine of Cups is being clarified by, dalawa, kunin natin. The Four of Swords and the Justice card. Okay? Para mapanatag ka daw para sa mga hinihiling mo. Kasi syempre marami sa inyo, well, in humans in general, na syempre may pangamba, may takot kung mangyayari ba talaga yun? Makukuha ko ba talaga yan? Pabor kaya sa akin ang outcome? Marami kang takot. Ano? But here, with a justice card, kayo po yung pinapayuhan na aralin mo kasi. Mag-research ka para masiguro natin na tong dream natin ay abot kamay at abot tanaw. No? Sinasabi dito na you need to make a concrete actions moving forward. And these actions, kinakailangan ng kapayapaan sa puso mo. Kasi kung napipilitan ka lang daw na aksyonan to, sayang, di ba? Kasi alam ng yung spirit guides na kung napilitan ka lang, iiwanan mo din yan eh. Iko-questionin mo ang sarili mo kung bakit ko ba ginagawa to, para saan. Pero kung if you know by heart yung purpose, panatag ka, peaceful ka, na asikasuhin siya. So ngayon, keep your balance, okay? Pag kailangan daw matulog, matulog. Pag kailangan magpahinga, magpahinga. Para kada araw, fresh ang isip mo, fresh ang mind mo na mag-isip ng tama. Kasi marami sa atin pagod na, puyat na, hirap na hirap na. Kaya minsan kapag kailangan mag-decide, parang walang laman yung utak natin. Parang sobrang hirap mag-decide. Dala yun ng pagod, sobrang kawalan ng tulog. Kaya ngayon, payo sa'yo ha, balansehin ang life, mag-party kung kinakailangan, labas-labas, para you can still feel at ease and relaxed. Okay? So that yung path mo patungo sa iyong goals ay diretso. Okay? So kung kinakailangan mag-research, magbasa-basa, para makita mo na, ay, kaya ko yan, ay, ganito lang pala, panatag ka. So, kung marami ka daw pangamba ngayon, Aries, sa mga pangarap mo, alamin mo lahat ng truth, lahat na pwede mong mapanghawakan para alam yung papasukin mo. Okay? In your fortune, meron kang hammock, taking a vacation. Yes, taking a vacation physically or mentally. Sabi ko nga, pag may nagyaya, baka pwedeng sumama ka para makapag-recharge. You have dragon, beware of self-delusion. Mag-ingat daw sa mga maling akala, maling paniniwala. Dapat daw lahat ng bagay sa buhay mo ngayon, Aries, ay nakabase sa iyong realidad. Okay? You have grapes, time to go out and have fun. Yes, 3 beses na sinabi sa'yo. Actually, 4, no? Na mag-relax, go have fun, enjoy your life. You have ear, wow, i-claim mo to. Good news is coming para sa'yo. Congrats po. I-claim mo yan, it's gonna be yours. In your fortune, meron po kayong the Queen of Pentacles. Anong sinasabi dito? Kaching, 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 kaching. Talaga namang good for you. Kung meron po sa inyo nag-iisip na, saan ako kukuha ng pambayad? Paano ko babayaran yung utang? Due date na? Paano yung mga bills ko? Huwag ka mag-alala. May money na papasok sa inyo ngayong buwan na ito na pambayad sa mga pangangailangan, pantustos sa mga kailangang pagkatustusan. And kung meron po kayong mga negosyo o iniipon, nakita ko nalalago yan para sa'yo. Ang kinakailangan mo lang dito, Aries, bilang armas, tumutok ka. Maging hands-on ka. To make sure na yung inaalagaan may lumago talaga ng in its natural way, the way you wanted it to be. No? So ngayon, huwag kang matakot, meron kang madudukot anytime na kailanganin mo ng pera. Kumbaga, hindi ka mawawalan ngayon. Okay? Nakikita ko rin, for some of you, parang approve na yung loan, approve na yung pinipilahan mo na pabalik-balik ka na with a blank check ata yon. I don't know why, nakita ko may cheque ka tapos pabalik-balik. Huwag ka mag-alala, maayos din yung bagay na yan. Chariot card na naka-reversed. Okay. Sabi dito ng yung spirit guides, bago ka lumarga sa mga bagay na ginagawa mo, sabi niya, make sure daw muna na okay ang lahat. Meron kang inaasikaso, halimbawa sa pera mo, sa negosyo, sa career, bago tayo magpalandas sa andar, dapat daw ay tutukan daw natin munang mabuti. Okay? Bago natin idiretso yung mga bagay-bagay. Example, balak mo magtayo ng sarili mong tindahan, bago ka kumilos agad-agad, ngayon daw sabi ng yung spirit guides ay pagtuunan muna natin ng pansin ang ating budget, ang ating pera, dapat lahat na sa tamang pwesto. Alam mo yun, yung parang kailangan daw sigurista ka ngayon bago tayo magmadali. Parang ganon. Okay? So, very good paalala ito.
But nevertheless, for all of you, Aries, may perang paparating na pwede mong palaguin. Kaya congrats, congrats, congrats. Okay? In your near future, meron po kayong the Hanged Man. Si Hanged Man, sinasabi dito, Aries, ng iyong spirit guides na dahan-dahan ka lang. Pag merong mga bagay na hindi naiintindihan, pag may mga bagay na parang, paano ba to? Bakit parang yung solusyon ko hindi gumagana? Ano ba yan? Hirap-hirap naman. Wag ka daw agad mag-jump into conclusions. Relax ka lang. Relax ka lang at maupo. Tignan mo kung ano ba yung pwede mo pang baguhin na hindi mo pa nagagawa before. Na baka meron pang ibang angulo dito na pwede mong tignan, baka yun ang sagot. Parang ganon. So, don't lose hope agad-agad. Pag halimbawa, meron kang ginagawa tapos walang nangyayari, isipin mo minsan, ay teka, baka mali naman yung action ko. Baka mali naman yung atake ko. So, titignan mo rin yun. Okay? The Hangman, the Hierophant, yes. You need higher knowledge. Example, meron kang ginagawa sa kotse mo, laging sira. Kukumpunihin mo agad, laging sira. Sabi mo, ano ba nangyayari dito? Ba't laging sira? Sabi dito, pataasin natin ang ating knowledge para maisip natin na, ay baka naman mali yung part na tinitingnan ko. Baka may iba pang angulo dito. Baka yun ang sira. So, kapag pinapaalab mo, yung kaalaman mo, makikita mo kung ano yung dapat gawin. Halimbawa, edi mag-research ako, tatanungin ko sa kumpare ko kung ano yung sira sa akin, sa kotse ko, baka pwede kong ipaayos sa kanya, o kaya ihingi ako ng second opinion, third opinion. The knowledge or the wisdom na makukuha mo, makakatulong sa iyo yan para walang delay yung inaasikaso. At hindi ka pa ulit-ulit. Okay? Nakita ko rin dito, someone will help you. Ano? Kung meron kang pinoproblema at hirap na hirap ka talagang asikasuhin siya, meron naman tutulong sa'yo. Kaya antabayanan mo yan, maging receptive ka sa mga help, kailangan mo siya ngayon. Okay? In the area of what's missing, ano yung kulang na kulang sa buhay mo ngayon, Aries, para kompleto na makuha mo yung minamanifest mo? The Seven of Wands. Napakaganda nito. Conviction. Kailangan mo daw talaga ng paninindigan pagdating sa mga bagay na gusto mong gawin. Especially here, with the Ace of Wands. Meron kang plano eh. Meron kang gustong gawin, meron kang idea. Pero sabi ko nga, baka magkaroon ka ng confidence issue. Parang, kaya ko ba? Tutuloy ko ba? Siyempre, maraming tao sa paligid mo. Baka questionin ka, taasan ka ng kilay, pahirapan ka o maliitin ka. Ang kailangan dito, panindigan mo. Whether family member mo yan o katrabaho, kaibigan, kakilala, kailangan you need to defend your decision. Defend your post. Pag ito gusto kong gawin, naniniwala ako dito, ilalaban ko to. Patunayan mo sa kanila na tama ka para talagang mapanganga sila na parang, ay oo nga no, tama si Aries. Ba't ba natin siya pinagdudahan? Sa panahon to prove yourself, Aries, show them all na yung decision mo, yung pinanindigan mo ay tama. Okay? Yun, tumilapon, the Nine of Cups. Yes, kung talagang para sa pangarap mo yan, para sa ikakaligaya mo at fulfillment mo at satisfaction mo, edi panindigan natin. Example, ang pangarap mo ay pumunta abroad kasi gusto mo na mabili yung bahay. Marami sigurong ayaw na family member. Ikaw sabi mo, hindi eh. Ito yung only way para makuha natin yung wish natin eh. Parang ganon yung meaning. So, whatever you're trying to decide on, pagdating sa mga pangarap mo, ilaban mo. Huwag mo sukuan, huwag kang umatras, huwag kang matakot, and do not quit. The more obstacles na dumarating sa life mo, tibagin mo yan, harapin mo, pagtagumpayan mo, para makaabot ka na sa pinaka-wish mo. Kumbaga, ang iyong paninindigan will make a difference pagdating sa wish. Example, gusto mo mag-YouTube, YouTuber ka, sabi ng pamilya mo, wag na, baka hindi ka naman magtagumpay dyan. Ikaw sabi mo, gusto ko to eh, ito yung pangarap ko eh. E di ilaban natin, mag-upload ka. After 2 to 3 months, makita mo na, ay marami ng viewers, tapos yung family member mo, ay tama pala si Aris, no, kaya pala niya. So, prove them wrong. Ipakita mo na tama at mali sila. And you will reach your wish this time. Okay? Maswerte ka ngayon. Gamitin mo ang pagkakataon para lalong masungkit ang mga pangarap. Okay? So, manifestation dusts po para sa inyong lahat. After watching this video, talaga namang abot na abot mo na yung manifestation mo. It will come true para sa'yo. Okay po? So, saan po kayo nakaresonate? Comment po kayo sa baba. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga mahal kong Aries. Thank you po for watching hanggang dulo, Aries. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.